Next project na ulit tayo. Alam niyo naman na tirador tayo ng second hand na tank. So meron ako nabili dito na 75 gallon tank. Meron siyang kasamang sump, may mga filter media, merong stand, pero yung stand kailangan natin ipa-alter kasi medyo may kalawang na yung ilalim, baka hindi niya kayanin pag nilagyan ko ng tubig. Tapos itong styro, gusto ko rin siyang palitan. Kung makakahanap ako ng parang foam na katulad nito, kailangan ko siyang palitan. So para sa mga nag-wonder kung ano ang ilalagay ko dito sa ating 75 gallon tank, well, hulaan nyo na dun sa ating comment section. Oh, okay na ba? Nakahula na ba kayo? Kasama natin dito si KG Gapi pa rin. Siyempre, solid na solid. Siya yung nagbuhat. Actually, kaming dalawa yung nagbuhat niyang 75 gallon tank na yan. Pati yung mga sump. Ang dami natin papalitan dito. So, itong lahat ng to ay nabili ko for 3,500. Kasama na yung sump, kasama tong 75 gallon, yung pump, yung stand. Pero yung stand, i-alter natin kasama yung mga cover na yan. Meron pa kasamang 20 gallon tank dito. And meron tayong bagong fishy kasama nitong package na to. So, meron tayo ditong Festivum. Ang problema nito ay deformed siya. Tapos, meron tayo ditong Yellowtail Loach. So, itong mga to ay okay lang nakasama ng ating discus. Healthy naman sila dun sa tank kasi yung keeper nito ay member ng drip farm and nag-aalaga din siya ng discus. Discus yung kasama nitong dalawang to. So, doon natin siya ilalagay sa ating 100 gallon tank. So, sabi ni sir ay hindi naman daw to sensitive. Hindi naman daw kailangan i-drip acclimate. So, ang gagawin natin sa dalawang isdang to ay ibababad lang natin dito. Temperature acclimate lang yung gagawin natin sa kanila. Dito sa ating 100 gallon tank, paglipas ng 45 minutes, ipapakawalan na natin sila dito. Hindi na kailangan i-quarantine kasi kilala ko naman yung keeper nito and sobrang linis dun sa tank. Acclimation time is done para sa ating mga bagong isda na ilalagay dito sa ating 100 gallon tank. So magsisimula muna tayo dito sa Festivum. Again, ito ay may deformity siya. Makikita nyo naman dun sa kanyang bibig. Pero the fact na lumaki siya ng ganito, ibig sabihin nakakakain siya ng maayos. Tatanggalin ko na siya, ilalagay ko na dito. Tapos lipat na natin sa tank. Ito na yung Festivum. Pakuwala na natin siya dito sa ating 100 gallon tank. Ayan. Sana maging okay siya dito. Ayaw pa niya lumabas. Ayun siya, nandun. So naninibago siguro to. Pero papalabasin natin yan. Ayan. Come on, let's go. Yan na ang ating Festivum. Yun. So yan na, lumalangoy na ang ating Festivum. Alam niyo naman na mahilig ako sa mga isdang may deformity. Naalala niyo si Baliw. Si Baliw pala sadly ay pumanaw na sa katandaan, hindi sa sakit. So, ayan na ang ating Festivum. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong klaseng isda. Kung gusto niyo makita yung original na dapat itsura niya, i-pop up na lang ako ng picture ng totoong dapat na itsura ng Festivum na to. Pero dahil nga meron siyang deformity ay ganito yung kanyang naging itsura.